Bakit nga ba may mga taong tila biniyayaan ng pambihirang tatag, habang ang iba ay tila lugmok sa kahinaan? Bagaman mahirap aminin sa sarili ang pagiging mahina, hindi natin may kakaila ang realidad, may mga individual na sadyang matatag, sila ang mga tinitingala natin, ang mga haligi ng inspirasyon na hindi natitinag ng bagyo ng buhay. Sa kabilang banda, hindi rin natin may tatago ang pagkairita o pagkadismaya sa mga taong itinuturing nating mahina. Sila ang mga taong tila walang kusa, hindi maaasahan, at laging pinipiling sumuko sa gitna ng pagsubok. Ang masakit na realidad ng pamilya. Ang kahinaang ito ay mas masakit maranasan kapag nagmumula mismo sa loob ng tahanan. Mahirap tanggapin kung ang sarili mong magulang, na dapat ay iyong sandigan, ang siyang umiiwas sa responsibilidad, palaging tumatakas sa mga obligation dapat nilang gampanan. Pinaghaharian ng takot, takot sumubok, takot lumaban, at takot magsakripisyo para sa kinabukasan. Nagiging pabigat, sa halip na itaguyod ka, ikaw pa ang tila pumapasan sa kanila. Ang ganitong sitwasyon ay nagbubunga ng matinding pagkadismaya. Hindi lamang ito galit, ito ay isang malalim na sugat dahil ang kanilang kahinaan ay may direktang epekto sa iyong paglaki at sa kalidad ng iyong buhay. Ang pinagmumula ng pagkainis. Normal lang na makaramdam ng pagkainis sa mga taong walang kayang gawin. Sa mata ng isang taong gustong umunlad, ang kahinaan ay tila isang sumpa o isang pagpili na nakahahawa. Tinitingnan natin sila ng may pag-aalinlangan dahil sa mundong ito, ang tanging paraan upang makaligtas ay ang maging matapang. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, ikaw ay nasa tamang lugar, sapagkat ang channel na ito ay sadyang binuo para maglahad ng mga bagong konsepto at pilosopiyang madalas ay naikukubli sa marami, partikular na dito sa ating bansa. Bakit ang bagong kwago? Dahil ang bawat diskurso rito ay tila bago sa pandinig. Ngunit huwag magkakamali, bagaman bago, ang mga kaisipang masusumpungan mo rito ay nakaugat sa katotohanan at lubos na praktikal. Ang aming misyon, bagong mindset, tulungan kang makawala sa nakasanayan. Iwas sa cliché, nilalayuan namin ang mga gasgas na payo na wala namang naibibigay na halaga. Kritikal na pag-iisip, hamunin ang iyong mga nakagisnang pananaw sa buhay. Kaya naman, kung handa ka ng gisingin ang iyong kuryusidad, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Samahan mo ako sa pagtuklas ng mga katotohanang magpapabago sa iyong perspektiba. Ngayon ay bumalik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang salamin ng katotohanan, mula kahinaan tungo sa lakas. Ang layunin ng bidyong ito ay hindi para punahin ang ibang tao. Ang pakay nito ay ikaw. Sa simula, tinalakay natin kung paano mo tinitingnan ang mga taong mahina, yung mga walang kusa, laging takot, at tila walang kayang gawin sa buhay. Ngayon, challenge natin ang iyong sarili, ipagpalagay mo na ikaw ang nasa posisyon nila. Isipin mo na ikaw ang taong mahina ang loob. Ngayong alam mo na kung gaano kasakit at nakakainis ang tingin ng mundo sa mga taong hindi makatindig sa sariling paa, lalo na ang tingin ng mga taong malalapit sa iyo. Ano ang nararamdaman mo? Bakit hindi mo maaaring panindigan ang kahinaan? Walang sino man ang nagnanais na tawaging mahina. Sa mata ng lipunan at sa sarili nating konsensya, ang kahinaan ay madalas tingnan bilang isang kapintasan, isang limitasyon na pumipigil sa atin na maabot ang ating potensyal. Isang pabigat, dahil ang taong hindi kayang buhatin ang sarili ay madalas na nagiging kargo ng iba. Isang hadlang sa respeto, mahirap umani ng tunay na paghanga kung ang iyong karakter ay puno ng takot at pag-iwas. Ang sikreto ng tunay na lakas, ang kwento ng isang ina. Paano nga ba maging malakas? Ang lakas ba ay nasa laki ng kalamnan, o nasa tibay ng paninindigan? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang totoong pangyayari mula sa isang probinsya sa Amerika na magpapabago sa iyong pananaw. Ang trahedya at ang higanteng hamon. Isang hapon, isang bata ang aksidenteng nabaril ng shotgun habang nakikipaglaro.
Sa isang iglap, nabalot ng dugo at panganib ang tahimik nilang paligid. Nang makita ng kanyang ina ang naghihingalong anak, hindi siya napatulala. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-iyak. Sa gitna ng adrenaline at takot, binuhat niya ang kanyang anak at tumakbo. Tinakbo niya ang layong aabot sa 20 minuto hanggang sa makarating sa pinakamalapit na istasyon ng tren. Mula roon, sumakay sila at bumiyahe ng panibagong 20 minuto para lamang makarating sa ospital. Ang pagbagsak pagkatapos ng laban. Nang makarating sila sa ospital, agad silang sinalubong ng mga doktor at nurse. Sa sandaling mailipat niya ang kanyang anak sa mga bisig ng mga eksperto, sa sandaling naramdaman niyang ligtas na ang bata, biglang bumigay ang kanyang katawan. Nawalan siya ng malay. Nagtaka ang mga saksi, bakit ngayon lang? Bakit hindi siya nawala ng malay sa sandaling makita niya ang dugo sa katawan ng kanyang anak? Bakit nakaya niyang tumakbo ng napakalayo habang pasan ang mabigat na pasanin, pero bumagsak siya kung kailan tapos na ang hirap? Ang paliwanag, responsibilidad bilang bukal ng lakas. Ayon sa isang psychologist, ang sagot ay simple ngunit napakalalim. Hindi siya nawala ng malay noon dahil ang buong responsibilidad sa buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Noong mga sandaling yun, alam ng kanyang isip at katawan na hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi siya pwedeng sumuko. Walang ibang gagawa ng paraan kundi siya. Ang bigat ng responsibilidad ang nagsilbing gasolina ng kanyang katawan. Ngunit nang maibigay na niya ang anak sa mga doktor, nailipat na niya ang responsibilidad. Doon lamang nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang katawan na damhin ang hirap ng katawan at takot na isinantabi niya para sa kanyang tungkulin. Ang aral para sa iyo. Dito natin makikita ang tunay na definisyon ng lakas. Ang lakas ay hindi kawalan ng kahinaan, kundi ang pagtanggap sa responsibilidad. Una, ang responsibilidad ay kapangyarihan, nagiging mahina ka dahil iniiwasan mo ang mga dapat mong gawin. Sa sandaling tanggapin mo na ikaw ang may hawak ng iyong buhay, o ng kapakanan ng iyong pamilya, magugulat ka na lang sa kakayahan mong bumangon. Ikalawa, ang takot ay isinasantabi, ang taong malakas ay natatakot din, ngunit mas matimbang sa kanya ang layunin, purpose, kaysa sa emosyon. Ikatlo, huwag kang matakot mapagod, magpahinga ka kung kailangan, gaya ng inang nawala ng malay, ngunit siguraduhin mong nagawa mo na ang iyong bahagi bago ka bumigay. Kung gusto mong maging malakas, huwag kang maghanap ng mas magaang na pasanin. Sa halip, maghanap ka ng matibay na dahilan kung bakit kailangan mong tumayo at lumaban. Ikaw, para kanino o para saan ka ba nagpapalakas sa buhay? Sana ay nag-iwan ng malalim na aral sa iyong puso ang ating pinag-usapan ngayong araw. Tandaan mo, ang lakas ay hindi isang katangiang ipinanganak ka lang na meron. Ito ay isang desisyon na pinipili mong gawin sa bawat hamon ng buhay. Kung naramdaman mong nakatulong ang bidyong ito na buksan ang iyong isipan, inaanyayahan kita na galugarin pa ang aking channel. Marami pa tayong nakahandang diskusyon na nakatuon sa pagbabago ng mindset upang mas mapatibay ang iyong pananaw sa mga pagsubok. Personal na paglago upang magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon at layunin. Katatagan ng loob upang hindi ka na muling maging biktima ng iyong mga takot. Maging bahagi ng ating komunidad. Huwag hayaang matapos dito ang iyong pag-unlad. I-click mo ang like button kung naging makabuluhan ang bidyong ito sa iyo. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button kasama ang bell notification. Sa pag-subscribe mo, magkakaroon ka ng libreng access sa lahat ng ating mga susunod na contents na tiyak na magsisilbing gabay at sandigan mo sa iyong paglalakbay tungo sa mas malakas at mas matatag na bersyon ng iyong sarili. Ito ang inyong ang bagong Kwago. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod nating usapan.